Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 411, bisitahin ang St. Phil Clan. Si Wang Yanran ay kasalukuyang kahalili ng Patriarch ng Sacred Dan Clan. Sa ilalim ng maingat na paggabay ng Patriarch ng Sacred Dan Clan, siya ay umunlad sa makadiyos na bilis. Hindi lamang ang kanyang mga kasanayan sa alchemy ay walang katulad na Katanji Tangi, maging ang kanyang sariling lakas ay umabot sa low-level War Emperor. Ang babaeng ito, na may mahalagang posisyon sa Sacred Dan Clan, ay naging object of admiration para sa 10,000 lalaki sa Sacred Dan Clan. Gayunpaman, medyo kakaiba ang personalidad ni Wang Yanran. Hindi lamang niya tinanggap ang nararamdaman ng sinuman, ngunit hindi rin niya pinahintulutan ang sinuman na magpakita ng anumang mabuting kalooban sa kanya. Sa makatuwid, kahit na si Wang Yanran ay tumugtog ng napakagandang himig, walang sinuman ang nangahas na magpakita ng anumang mabuting kalooban. Ito ay dahil ito ay isang bawal dito, kaya naman ang mga aksyon ni Xingju ay nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa sandaling ito, ang mga mata ng ilang tao ay napuno pa ng bakas ng awa. Sino ang taong ito? Mukhang hindi siya galing sa Sacred Dan Clan. Hindi siya galing sa Sacred Dan Clan, pero talagang nilabag niya ang bawal. Kapag nalaman ito ni Young Master Danmi, siguradong patay na siya. Sa pagtingin kay Xingju, na hindi nakasuot ng clan robe ng Sacred Dan Clan, lahat ng uri ng mapanukso at nagngangalit na boses ay lumabas mula sa karamihan. Ang mga titig na naghihintay para sa isang magandang palabas ay lahat ay nakatuon kay Xingju. Junior Brother Xingju. Gayunpaman, nang hulaan ng lahat kung ano ang mangyayari kay Xingju, isang matamis na boses na puno ng kagalakan, pananabik, at kagalakan ang biglang tumunog mula sa gitna ng pavilion. Nang ibinaling ng lahat ang kanilang mga tingin sa pavilion, nagulat sila nang matuklasan nilang hindi siya ang may-ari ng boses, kundi si Wang Yanran. Higit pa rito, si Wang Yanran, na dapat ay may malamig na ekspresyon, ay kasalukuyang nakangiti habang nakatingin kay Xingju. Junior Brother Xingju, ikaw talaga. Sa sandaling ito, walang pakialam si Wang Yanran sa mga tingin o iniisip ng mga tao, dahil ang kanyang puso ay napalitan na ng pananabik. Nang makita niya si Xingju, talagang mabilis siyang tumakbo kay Xingju at nahulog sa yakap ni Xingju. Sa sandaling ito, ang mga umiibig kay Wang Yanran ay parang nahulog sila sa isang napakalalim na kailaliman. Blanko ang kanilang isipan, at manhid ang kanilang mga katawan. Ito ay dahil ang Diyosa sa kanilang mga puso ay nagkusa na ihagis ang sarili sa yakap ng isang lalaki. Isa itong malaking dagok na hindi nila kinaya. Xingju. Siya kaya ang Palace Chief ng Azura Palace, Xingju. Gayunpaman, kumpara sa mga hindi nakayanan ang suntok na ito, mayroon pa ring ilang mga tao na malinaw ang ulo. Nang makita ang kasuotan at pangalan ni Xingju, pati na rin ang madamdaming itsura ni Wang Yanran, agad nilang naisip si Xingju, na kamakailan lamang ay sumikat sa Toirang Sky Domain. Matapos maghinala sa pagkakakilanlan ni Xingju, ang mga mata ng mga taong iyon ay nagsimulang magbago mula sa pagkatuwa tungo sa pagkagulat at paggalang. Ito ay dahil ang kanilang edad ay kabaligtaran ng kay Xingju. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay mas matanda pa ng kaunti kay Xingju. Bukod dito, ang mga tagumpay at reputasyon ni Xingju ay isang bagay na hinangaan maging ng mga mapagmataas na miyembro ng sinaunang mga angkan. Senior Sister Wang, mukhang maganda ang lagay mo. Ang biglaang yakap ni Wang Yanran ay naging sanhi ng pagkawala ni Xingju. Hindi ito katulad ng karakter ni Wang Yanran noon. Gayunpaman, alam niya na kapag ang isang babae ay nagnanais ng isang lalaki sa sukdulan, ito ay madalas na gumawa ng isang bagay na kahit siya ay hindi maisip. Junior Brother Xingju, ako. Ang mga salita ni Xingju ang gumising kay Wang Yanran mula sa kanyang panaginip. Pagkatapos, ang mga salita ni Xingju ay nagpatahimik kay Wang Yanran. Pagkatapos, nagmamadali siyang umalis sa yakap ni Xingju. Lalong namula ang kanyang pink na pisngi. Kaya ito ang Palace Chief ng Azura Palace, si Xingju. Gayunpaman, noong nasa awkward na sitwasyon sina Xingju at Wang Yanran, biglang umalangaw mula sa hindi kalayuan ang nakakapreskong tawa ng isang lalaki. Ang biglaang boses na ito ay natural na nakakuha ng atensyon ng lahat. Pagtingin nila, nakita nila ang isang grupo ng mga lalaki at babae mula sa Sacred Dan Clan na naglalakad patungo sa pavilion. Maayos ang pananamit ng lalaking nangunguna at may gwapong mukha. Bawat galaw niya ay may hindi mapaglabanan na pang-akit sa mga batang babae, na makikita mula sa nananabik na mga tingin ng malaking grupo ng mga kabataang babae mula sa Sacred Dan Clan sa likod niya. Ito ang numero 1 rookie ng Sacred Dan Clan, si Danmi. Sa nakalipas na ilang daang taon, siya ang pinakabatang lalaki na tumuntong sa kaharian ng War King, at ngayon, isa na rin siya sa mga humahabol kay Wang Yanran. Siya rin ang totoong dahilan kung bakit natatakot ang lahat kay Wang Yanran. Sa totoo lang dahil Young Master Danmi. May magandang palabas na mapapanood. Tama. Hindi pinapayagan ni Young Master Danming na may makalapit kay Wang Yanran. Dati, niyakap talaga ng Xingju na iyon si Wang Yanran. Tiyak na hindi siya bibitawan ni Young Master Danming. Hindi pwede, mukhang mataas ang tingin ng Panginoong Patriarch kay Xingju, at sinasabing binigay pa niya ang Sacred Dan Token kay Xingju. Ngayong nakarating na talaga si Xingju sa Sacred Dan Clan, siya ang sacred ko. Ang iginagalang na panauhin ni Dan Clan.
Kahit na si Xingju ay malupit sa angkan, hindi siya maglalakas loob na kumilos ng walang ingat sa espesyal na pagkakakilanlan ni Xingju, tama ba? Hindi mo naiintindihan. Ang lolo ni Danming ang dating patriarch, at espesyal din ang pagkakakilanlan niya. Hanggat hindi siya nagdudulot ng gulo, kahit ang patriarch ay walang gagawin sa kanya. Matapos lumitaw ang pag-iyak ng tableta, marami sa mga lalaki sa Sacred Dan Clan ang nagpahayag ng mga ekspresyon ng takot, habang ang mga babae ay tila sila ay nahuhumaling. Lahat ng uri ng maingay na talakayan ay umalangaw sa paligid ng Xingju, ngunit lahat ng ito ay narinig ni Xingju. Ako nga si Xingju. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Sa sandaling ito, dumating na si Danming at ang kanyang grupo sa harap ni Xingju at ng iba pa. Ang mga nanonood ay nagmamadaling umatras sa malayo, at sa sandaling ito, tanging sina Xingju, Danming at ang iba pa ang malapit sa pavilion. Ikaw ba ang sikat na si Xingju? Medyo gwapo ka. Nang makalapit na sila, ang mga babaeng orihinal na sumusunod sa likod ni Danming ay hindi maiwasang maakit kay Xingju. Sa mga tuntunin ng hitsura, si Xingju ay bahagyang mas mahusay kaysa sa Danming sa harap nila. Dagdag pa sa reputasyon na mayroon si Xingju sa Toireng Sky Region, ang mga batang babaeng ito na nagnanais na mga bayani ay natural na nagsimulang maging hindi mapakali. Haha, Hallmaster Xingju, matagal ko nang narinig ang iyong lakas. Ngayon, ako, si Danming, ay gustong maranasan ang mga pamamaraan ni Hallmaster Xingju. Siguro kung papayag si Hallmaster Xingju na bigyan ako ng mukha. Sa orihinal, hindi nasisiyahan si Danming kay Xingju. Bilang karagdagan sa katotohanan na ang mga babae sa likod niya, na orihinal na humahanga sa kanya ng walang katapusang, ay talagang tinukso ni Xingju, siya, na palaging mayabang, ay mas nahirapan na pigilan ang galit sa kanyang puso. Talagang hindi siya nagabala sa anumang kasiyahan at direktang humiling na makipag-away kay Xingju. Danming, si Hallmaster Xingju ay isang iginagalang na panauhin ng aking Sacred Dan Clan, huwag maging walang pakundangan. Gayunpaman, bago pa makapagsalita si Xingju, ang elder na nagdala kay Xingju dito ay humakbang para pigilan siya. Alam na alam ng matanda na ito ang ugali ni Danming. Kung talagang nag-away sila, siguradong hindi siya magpapakita ng awa. Sa oras na iyon, kung nasaktan niya si Xingju, kahit siya ay hindi makakatakas sa sisihin. Nang makitang talagang ibinuka ng matanda ang kanyang bibig para pigilan siya, medyo nadismaya ang mga tao sa paligid. Ang elder na ito ay may mataas na posisyon sa Sacred Dan Clan, at isang senior figure. Ngayong naibalik na niya si Wang Yanran, isang henyong alchemist, sa Sacred Dan Clan, siya ay higit na isang karapat-dapat na serbisyo. Kaya, kahit na may espesyal na pagkakakilanlan si Danming, hindi siya nang ahas na maging walang pakundangan sa elder na ito. Sa ganitong paraan, hindi nila makikita ang magandang palabas na inaabangan nila, kaya natural na labis silang nadismaya. Haha, elder, dahil si Young Master Danming ay nasa napakagandang mood, ako, si Xingju, ay gustong maranasan ito. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay nang matapos magsalita ang matanda, si Xingju ay walang kahit kititing na takot at nagsalita ng nakangiti. Ito. Noong una, gusto niyang itigil ang hindi pagkakaunawaan na ito, ngunit nang makitang talagang pumayag si Xingju dito, kahit ang elder ay tila nasa mahirap na posisyon. Gayunpaman, talagang hindi maganda para sa kanya na magsabi pa. Isang makahulugang sulyap lang ang naibigay niya kay Danming, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat kumilos ng walang ingat. Gayunpaman, binaliwala lang ni Danming ang tingin ng matanda dahil tiyak na hindi niya pababayaan ang pagkakataong ito para turuan ng leksyon si Xingju. Gusto niyang patunayan sa harap ni Wang Yanran na siya, si Danming, ay mas malakas kaysa kay Xingju. Magaling, Hallmaster Xingju, kung gayon hindi ako magiging magalang. Whoosh 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 whoosh. Biglang umungol si Danming. Umindayog ang kanyang katawan at naging hindi mabilang na mga figure. Ang mga figure na iyon ay tila ilusyon, ngunit lahat sila ay konektado. Sa isang iglap, napalibutan na nila si Xingju. Ito talaga ang martial skill na pinakamagaling kay Young Master Danming, 10,000 Shadows Clone. Gumagamit siya ng killing move sa simula pa lang. Mukhang mawawalan ng swerte si Xingju. Sa pagtingin sa martial skill na ginamit ni Danming, nagliwanag ang mga mata ng mga tao mula sa Sacred Dan Clan dahil pamilyar sila sa martial skill na ito. Isa ito sa clan na nagbabantay sa martial skills ng Sacred Dan Clan. Hindi lamang napakalakas ng kapangyarihan nitong pumatay, imposible rin na ipagtanggol ito ng kalaban. Isa ito sa mga killing moves na pinakamagaling kay Danming, isang trump card martial skill sa malapitang labanan. Danming, ang bastos na ito. Nang makitang gumamit si Xingju ng ganoong kalupit na kasanayan sa militar, hindi napigilan ng elder ang pagpapawis para kay Xingju. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at ibinuka ang kanyang mga paa, naghahanda sa pag-atake anumang oras. Handa siyang tumulong nang hindi na makatagal si Xingju. Whoosh 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 whoosh. Sa sandaling ito, ang pag-atake ni Danming ay ganap ng pinakawalan. Kumislap at nagkalat ang kanyang figure. Sa sandaling ito, si Xingju ay tila nahulog sa isang hukbo ng libu-libong mga lalaki at mga kabayo. Napapaligiran siya at isang malakas na presyon ang patuloy na idinidiin patungo kay Xingju. Sa pagharap sa gayong panggigipit, si Wang Yanran, na nakatayo sa tabi ni Xingju, ay mas nahirapang tiisin. Nagsimula ng mamatla ang mukha niya.
Iyang Master Danming, idinawit mo talaga si Senior Sister Wang sa iyong panggigipit. Ako, si Xingju, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang galang. Nang makitang nagsimulang manginig ang katawan ni Wang Yanran sa kanyang likuran, ang kaninang kalmadong ngiti ni Xingju ay agad na naging madilim at malamig. Sa orihinal, handa siyang panoorin ang pagganap ni Danming, ngunit sa sandaling ito, gusto lang siya ni Xingju na ipahiya. Lumabas ka dito. Whoosh. Bigla, bahagyang umindayog ang figure ni Xingju at naglahong parang multo. Ang biglaang pagbabagong ito ay naging sanhi ng pagkagulat ni Danming at ng iba pa. Bang! Gayunpaman, halos kasabay ng pagkawala ni Xingju, isang malakas na palad ang biglang nagunat mula sa likod ng isa sa mga doppelganger ni Danming. Sa huli, hinawakan pa nito ang leeg ng doppelganger at marahas na idiniin sa lupa. Boom boom boom. Ang bilis ni Xingju ay napakabilis kaya hindi malinaw na makita ng maraming tao ang nangyayari. Gayunpaman, ang malaking pagsabog na idinulot sa isang iglap, pati na ang alikabok na biglang tumaas, ay naging sanhi ng malaking pagbabago sa ekspresyon ng lahat. Huhuhu. Ito. Paano ito posible? Ang walang hangganang alikabok ay dahan-daang kumalat at ang eksena sa loob ng alikabok ay sa wakas ay lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Sa sandaling ito, lubos na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Napuno sila ng pagkabigla, kawalan ng kakayahan at kawalang paniwala. Dahil nabigla sila nang matuklasan na si Danming, na dating puno ng sigla, ay kasalukuyang nakahandusay sa lupa sa sobrang miserableng paraan. Bukod dito, ang kanyang mukha ay nakasubsob na sa lupa sa ibaba. At ang taong naging dahilan para maging ganito siya ay walang iba kundi si Xingju. Iyang Master Danming, natalo ka. Sa sandaling ito, nakaupo si Xingju sa likod ni Danming. Ang kanyang kanang kamay ay mahigpit na nakadiin sa leeg ni Danming. May ngiti sa kanyang mukha, at mukhang relaxed siya. Gayunpaman, ang bahagyang paggalaw na ito ni Xingju ang naging dahilan upang hindi magkaroon ng lakas si Danming para tumayo. Ang labanan ay nasa ilalim na ng kontrol ni Xingju. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 412, hindi ako natatakot sa provocation. Iyang Master Danming, natalo ka. Umalangaw ang mahinang tawa ni Xingju, na nagpapahayag ng pagtatapos ng labanan. Paano ito posible? Talagang natalo si Yang Master Danming. Talagang natalo niya si Yang Master Danming sa isang welga. Hindi ba masyadong malakas itong si Xingju? Kahit na inihayag na ni Xingju ang pagtatapos ng labanan, kahit na ang katotohanan ay nasa harap na ng lahat, ang mga tao ng Sacred Peel Clan ay hindi pa rin makapaniwala na si Danming, na may ganap na reputasyon sa Sacred Peel Clan, ay natalo ni Xingju ng ganoon lang. Hindi nila matanggap ang katotohanan ito. Call Master Xingju, spar lang yan, please stop. Sa sandaling ito, lumapit ang matanda sa tabi ni Xingju at nakangiting sinabi. Kahit na nabigla siya sa lakas na ipinakita ni Xingju, bilang isang elder ng Sacred Peel Clan, wala siyang pagpipilian kundi ang kausapin si Xingju dahil ang ulo ni Danming ay idiniin pa rin ni Xingju sa lupa. Siyempre, kahit na mukhang magalang si Xingju, talagang naiinis siya kay Danming. Kung hindi siya gumamit ng ganoong paraan para magmukhang miserable si Danming. Ngunit ngayong nagsalita na ang matanda, natural na hindi maaaring gawing mahirap ni Xingju ang mga bagay para kay Danming. Pagkatapos ng bahagyang ngiti, tumayo siya mula sa likuran ni Danming. Xingju, nililigawan mo si kamatayan. Nang tumayo si Xingju, binawi na niya ang lahat ng kanyang pressure. Sa sandaling ito, si Danming ay parang isang mabangis na kabayo na nakatakas sa kanyang mga bato, isang mabangis na tigre na bumaba sa bundok. Kitang-kita sa buong mukha niya ang galit sa kanyang puso. Nang tumayo siya, naglabas talaga siya ng suntok, gamit ang nakakatakot na kapangyarihan na iyon para sumabog patungo kay Xingju. Hehe, mukhang wala ka talagang magandang memorya. Tila inaasahan na ni Xingju ang biglaang mabangis na pag-atake mula kay Danming. Hindi lang siya nagulat, bagkus ay bahagyang umangat ang sulok ng kanyang bibig. Sa pagkakataong ito, isang madilim na kalupitan ang lumabas sa kanyang ngiti. Danming, tumigil ka. Gayunpaman, nang sasalakayin na ni Xingju si Danming, biglang umalangaw ang dagandong ng isang babae. Kasabay nito, isang walang limitasyong presyon ang bumaba mula sa langit. Sa sandaling ito, ang katawan ni Danming ay agad na nanlamig, at hindi siya makagalaw kahit kalahating hakbang. Patriarch, ito ang Patriarch. Halos sabay-sabay ang boses na ito, ang mga tao ng Sacred Dan Clan na naruroon ay masasabi na kung sino ang taong ito, at tulad ng sinabi ng ilan sa mga tao, ang taong ito ay ang kasalukuyang Patriarch ng Sacred Dan Clan, Dangu. Palace Master Xingju, pasensya ka na. Sa ilalim ng nagtatakang mga tingin ng lahat, lumitaw ang figure ni Lady Dan sa harap ni Xingju. Isa pa, baka sa mukha niya ang guilt. Panginoong Patriarch, siya. Nang makitang lumitaw si Lady Peel, puno ng hinanakit ang mukha ni Danming at may gusto siyang sabihin. Tumahimik ka, ang Palace Master Xingju ay ang iginagalang na panauhin ng aking angkan, at pinapayagan kang salakayin siya. Kung hindi dahil sa awa ni Palace Master Xingju, namatay ka na sana dito. Gayunpaman, bago pa matapos magsalita si Danming, pinagsabihan siya ni Lady Peel na puno ng galit ang mukha. Sa sandaling ito, hindi banggitin si Danming, maging ang mga taong naruroon ay hindi makapagsalita.
Pagkatapos ng paalala ni Lady Pil, sa wakas ay napagtanto nila na ang lakas na ipinakita ni Xingju kanina ay totoo nga. Ayon sa kanilang nalalaman, si Xingju ay isa lamang mababang antas ng Combat Emperor, at ang kanyang lakas ay katulad ng kay Danming. Higit pa rito, pumasok si Danming sa Combat Emperor Realm ilang taon na mas maaga kaysa kay Xingju. Ngunit ngayon, nagawang talunin ni Xingju si Danming sa isang strike. Mula dito, makikita kung gaano nakakatakot ang talento at lakas ni Xingju. Sa sandaling ito, inakala ng ilang tao na si Xingju ay nakalusot na sa mababang antas ng Combat Emperor Realm at nakapasok sa mid-level Combat Emperor Realm. Gayunpaman, dapat malaman ng isang tao na si Xingju ay nakatuntong lamang sa Combat Emperor Realm ilang buwan na ang nakakaraan. Ang Palace Master Xingju ay talagang karapat-dapat na maging pinakabatang tao na tumuntong sa Combat Emperor Realm sa Sky Martial Continent. Ang ganitong uri ng talento ay isang bagay na hindi ko pa nakikita. Kahit na sa aking mga sinaunang angkan, natatakot ako na walang makakapantay sa'yo. Matapos pagsabihan si Xingju, ngumiti si Lady Pil at sinabi kay Xingju. Patriarch Dan, patawarin mo ako. Bilang tugon sa papuri ni Lady Pil, ngumiti lamang si Xingju at magalang na sumagot. Pagkatapos makipagpalitan ng ilang kasiyahan kay Lady Pil, dinala ni Lady Pil si Danming at ang iba pang Sacred Dan clan na may dahilan para parusahan si Danming. Si Xingju at Wang Yanran lamang ang naiwan sa napakalaking Sacred Dan clan's garden. Ang galing talaga ni Senior Sister Wang. Siya talaga ang pinili ni Patriarch Dan para maging kahalili ng marangal na Sacred Dan clan. Tunay na masaya ang junior na ito para sa senior sister. Sa pavilion, tumayo si Xingju sa tabi ni Wang Yanran at nakangiting sinabi. Kehe, kumpara kay junior brother Xingju, ang aking mga nagawa ay sadyang hindi karapat-dapat na banggitin. Higit pa rito, lahat ng ito ay salamat sa iyo na mayroon akong mga tagumpay ngayon. Kung hindi, ako ay magiging isang palaboy. Puno ng pasasalamat ang mukha ni Wang Yanran. Gayunpaman, ang pasasalamat sa kanyang mga mata ay tila na puno ng ibang uri ng pakiramdam. Junior brother Xingju, I wonder kung binanggit ni Patriarch Dan sa iyo ang usapin ng alyansa. Pagkatapos magsalita, idinagdag ni Wang Yanran. Ang Azura Palace at ang Sacred Dan clan ay talagang bumuo ng isang alyansa. Nang makitang si Wang Yanran ang talagang nagpahayag ng usapin ng alyansa, medyo nagulat din si Xingju. Gayunpaman, inamin pa rin niya ito. Kehe, so parang ganun. Actually, kahit gaano pa kataas ang talento ko sa alchemy, hindi sana ako agad na ililiste bilang successor ng Patriarch. Ang dahilan kung bakit ako napagbigyan ng Patriarch ay dahil sa iyo, junior brother. Xingju. Ikaw ang nagpabago ng tingin niya sa akin, dahil ikaw ang taong gusto niya talagang makatali. Tila nakikita ang pagkalito ni Xingju, dagdag ni Wang Yanran na nakangiti. Senior Sister Wang, hindi ka ba masyadong nag-iisip? Nang marinig ang mga salita ni Wang Yanran, si Xingju ay natigilan noong una, pagkatapos ay sinabing hindi makapaniwala. Junior brother Xingju, kahit na isa ako sa mga chips na ginamit ng Patriarch para itali ka, mabuti pa rin ito. Hanggat walang nangyayari sa iyo at sa Azura Point, ang posisyon ko sa Sacred Dan clan. Hindi na magbabago. Marahil pagkatapos ng maraming taon, talagang mamanahin ko ang posisyon ng Patriarch ng Sacred Dan clan. Hindi sumagot si Wang Yanran sa tanong ni Xingju, ngunit idinagdag ito ng nakangiti. Senior Sister Wang, ano ba talaga ang naranasan mo sa Sacred Dan clan? Sa sandaling ito, nakaharap sa Wang Yanran sa kanyang harapan, si Xingju ay talagang walang imak. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin at tahimik lang siyang nagtatanong sa kanyang puso. Dahil napagtanto niya na ang kasalukuyang Wang Yanran ay hindi na siya simple mula noon. Hindi bababasa, isang malaking pagbabago ang naganap na sa kaibuturan ng kanyang puso, at upang mabago ang isang tao sa ganoong sukat sa maikling panahon, tiyak na naranasan niya ang isang bagay na hindi alam ng iba. Higit pa rito, naramdaman din ni Xingju na may katuturan ang sinabi ni Wang Yanran. Walang kakulangan ng mga rookie na antas ng henyo sa Sacred Dan clan, at kahit na ang Danming na iyon noon ay hindi katugma ni Xingju, hindi alintana kung ito ay ang kanyang personal na lakas o ang antas ng alchemist, tila siya ay mas malakas kaysa kay Wang Yanran. Kahit na ang gayong baguhan ay hindi nakuha ang posisyon ng Patriarch. Para sa isang tagalabas tulad ni Wang Yanran, nakakapasok lang sa Sacred Dan clan, na magawa ito ay talagang hindi maipaliwanag. Junior brother Xingju, ang mundong ito ay palaging isang mundo ng mga benepisyo. Ang bawat isa ay uunahin ang kanilang sariling mga benepisyo, at hanggat ang mga benepisyo ay maaaring mapakinabangan, kung gayon kahit na ano ang sakripisyo, ito ay magiging sulit. Ngayon, kailangan ng Sacred Dan clan ng iyong lakas, kaya ginamit niya ako para talikuran ka. Kung siya ay magiging mga kaaway mo sa hinaharap, hindi magiging imposible para sa akin na maging isang bilanggo mula sa maluwalhating kahalili ng Patriarch na ito. Ito ay isang hanay ng mga diskarte sa pagpino na napagpasyahan ko mula sa aking paglilinang sa Sacred Dan clan hanggang ngayon. Junior brother Xingju, ang lakas ng iyong kaluluwa ay pambihira. Kung ikaw ay pumasok sa hanay ng alchemist, naniniwala ako na ikaw din ay makakamit ang isang bagay. Biglang pinitik ni Wang Yanran ang kanyang palso at may lumabas na libro sa kanyang kamay. Senior Sister Wang, sa ngayon, papalapit na ang kalamidad.
Hindi ako makapag-cultivate, kaya saan ako magkakaroon ng oras para matuto ng alchemy. At saka, ang librong ito ay naglalaman ng mga paraan ng pagdadalisay ng Sacred Dan Clan, kaya natatakot ako. Hindi nararapat na ibigay mo ito sa akin, tama ba? Nang makitang ibinigay sa kanya ni Wang Yanran ang Alchemy Treasure Book na kanyang na-summarize, sinubukan ni Xingju na umiwas. Junior Brother Xingju, ang lakas ng Azure Palace ay lumalaki araw-araw, at ang tableta ay maaaring magpalakas ng lakas ng Azure Palace. Kahit na hindi ka interesado sa alchemy, hindi imposible para sa iyo na bumuo ng isang pangkat ng mga alchemist sa ang hinaharap na magbigay ng tableta para sa hukbo ng Azure Palace. At malaki ang naitulong mo sa akin. Sa kakayahan ko, hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Ito lang ang magagawa ko para sa iyo, kaya hindi mo dapat iwasan. Puno ng kaseryosohan ang mukha ni Wang Yanran. Ito. Sige. Nang makita ang sinseridad ni Wang Yanran, walang choice si Xingju kundi tanggapin ito at itago ito sa kanyang storage bracelet. Pagkatapos noon, nakipag-chat si Xingju kay Wang Yanran saglit. Gayunpaman, habang papalapit na ang kalamidad, napakaraming bagay ang kailangang gawin. Kaya, hindi nagtagal si Xingju. Pagkatapos magpaalam sa patriarch ng Sacred Dan Clan, Lady Dan, nagmamadali siyang umalis. Sa labas ng Mystical Orb Plane, umalis na ang figure ni Xingju. Gayunpaman, sa kapatagan, tiningnan ni Wang Yanran ang lugar kung saan nawala si Xingju. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at siya ay nag-aatubili na umalis. Gayunpaman, hindi niya alam na hindi umalis si Xingju sa dimensional space. Sa halip, itinago niya ang kanyang aura at tahimik na pinanood si Wang Yanran. Senior Sister Wang, hindi ko talaga alam kung tama o mali ang pagpapadala sa iyo sa Sacred Dan Clan. Pero huwag kang mag-alala. Hanggat ako, si Xingju, ay narito, hindi ko hahayaang maging bilanggo ka ng Sacred Dan Clan. Sa pagtingin kay Wang Yanran, na kanina ay masayang nakangiti, ngunit pagkatapos niyang umalis, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan, si Xingju ay tahimik na nangako. Weng. Ito ay Little Sister Linear. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Xingju ang pagbabago-bago na nagmumula sa token sa kanyang storage bracelet. Nang ilabas niya iyon, laking gulat niya nang may nakasulat na ilang linya ng mga salita. Ang nilalaman ng mensahe ay talagang ipinadala sa kanya ni Su Linier. Nabawi na pala ni Xiaobai ang kanyang lakas. Dahil sa pagmamadali ng paghahanap sa bangkay ng kanyang ina, si Su Linier ay sumugod na sa Endless Sea kasama si Xiaobai at sinabihan si Xingju na bumalik muna sa Azure Palace. Itong babaeng ito, mag-isa talaga siyang pumunta. Ngunit ito ay mabuti rin. Ito ay nagaliligtas sa akin ng problema sa pagpunta sa Heavenly Spirit Clan. Matapos basahin ang mensahe mula kay Su Linier, mapait na ngumiti si Xingju. Si Su Lin, na palaging masunurin, ay talagang sumuway sa kanyang mga salita. Makikita na ang kanyang ina ay may hawak na napakahalagang posisyon sa kanyang puso. Endless Sea. Siguro ngayon na ang oras para hanapin ang Celestial Island. Gayunpaman, pagkatapos noon, biglang nagbago ang mapait na ngiti sa mukha ni Xingju. Ang kanyang determinadong mukha ay puno ng walang katapusang pag-asa. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi nakakalimutan ni Xingju ang isang hindi malilimutang karanasan sa Endless Sea. Ito ang Celestial Island na nakatago sa kailaliman ng Endless Sea. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 413, benepisyo lamang. Ang Boundless Sea Region ay walang hangganan. Umalingaw-ngaw ang mga dambuhalang alon at paminsan-minsan, may ilang malalaki at mabangis na hayop sa dagat ang lilito. Para sa mga hindi pa nakakapagtanim noon, ang Boundless Sea Region ay talagang ang pinakadelikadong lugar. Maliban sa panloob na isla at panlabas na isla, mayroong hindi mabilang na maliliit na isla sa Boundless Sea Region. Sa sandaling ito, sa kailaliman ng isang kagubatan sa isang malayong isla, mayroong isang bagong libingan. Sa harap ng libingan, may isang magandang babaeng maputi ang buhok na nakaluhod doon. Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata na puno ng tubig. Siya si Su Lin. Pagkatapos umalis sa Heavenly Spirit Clan, agad na sumugod si Su Linier sa Boundless Sea Region upang hanapin ang labi ng kanyang ina. Dahil ang maliit na isla kung saan napadpad ang kanyang ina ay medyo mapanglo at nakatago, kakaunti ang mga tao ang pumunta sa lugar na ito. Kaya naman, hindi nawala ang labi ng kanyang ina. Gayunpaman, ito ay naging isang tumpok ng mga puting buto. Bagamat maraming taon na ang lumipas, naaalala pa rin ni Su Linier ang hitsura ng kanyang ina. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kirot at guilt nang maalala niya iyon. Guro, nang makonsensya si Su Lin sa pag-iwan sa labi ng kanyang ina at iiyak na sana, biglang may boses ng isang babae sa kanyang likuran. Tumingon siya at nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng snow white feather long robe na nakatayo hindi kalayuan sa likuran niya. Ang balabal ay hinukitan ng mga itim na guhit na parang balahibo ng puting tigre. Medyo maganda ang itsura ng ginang. Ang kanyang mature na mukha ay nagpakita ng kakaibang ugali. Gayunpaman, ang pinakakapansin-pansin ay ang aura ng babae ay nasa antas talaga ng isang mid-level combat emperor. Xiaobai, sinabi ko sa iyong huwag mo akong tawaging master. Tawagin mo na lang akong Linier. Nang makita niyang papalapit sa kanya ang ginang, pinunasan ni Su Linier ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata at sinabing may pilit na ngiti.
Dahil ang babaeng lumalapit sa kanya ay walang iba kundi ang lumalamon sa Earth Spiritual Tiger, si Xiaobai. Hindi lamang nakabawi si Xiaobai sa lakas ng isang mid-level combat emperor, ngunit mayroon din siyang kakayahang mag-transform sa anyo ng tao. Nagising na niya ang kanyang natal spiritual weapon, na isang snow white feather long robe na suot niya sa sandaling ito. Master, hindi ko man maalala ang nangyari sa nakaraan, simula nang magising ako, sinusundan kita. Sa puso ko, ikaw ang aking Panginoon. Kung hindi mo ako papayagan na tawagin kang Master, hindi masanay ka na. Nang makitang ayaw ni Su Linier na tawagin nito ang kanyang master, ang Earth Devouring Spirit Tiger ay gumawa ng malandi na ekspresyon. Kahit na ang isang batang babae na tulad ni Su Lin ay nahirapang labanan kapag ang isang mature na kagandahang tulad niya ay gumawa ng ganoong ekspresyon. Gawin mo ang gusto mo, nakangiting sabi ni Su Linier. Nang makitang pumayag si Su Linier sa maliit na kahilingan nito, ngumiti ng kaakit-akit ang Earth Devouring Spiritual Tiger. Pagkatapos, lumapit ito sa gilid ni Su Lin at bamulong sa kanyang tenga. May nakatagong kahulugan sa mga salita nito. Xiaobai, ikaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaobai, si Su Linier, na nahihiya na, ay lalong namula, na nagpakita ng isang cute at nakakaawang tingin. Little Sister Linier, nahanap na kita. Gaya ng inaasahan, hindi nagtagal matapos magsalita si Xiaobai, umalangaw sa kalangitan ang boses ni Xingju. Pagkatapos, lumitaw ang isang figure sa harap ni Su Linier at ng spiritual tiger na lumalamon sa earth na parang multo. Ha? Sino ito? Pwede bang? Xiaobai. Pagkarating sa harap ni Su Linier, tiningnan muna ni Xingju ang Earth Devouring Spiritual Tiger dahil nabigla siya sa makapangyarihang aura nito. Gayunpaman, sa kanyang matalas na puwersa ng kaluluwa, mabilis na nahulaan ni Xingju ang pagkakakilanlan ng Spiritual Tiger na lumalamon sa Earth. Hehe, hindi ko inaasahan na makikilala ako ni Kuya Xingju pagkatapos magpalit ng ganitong hitsura. Nang makitang nakilala siya ni Xingju, mahinang ngumiti si Xiaobai at muling ipinakita ang kanyang nakakaakit na ngiti. Gayunpaman, ang hindi matanggap ni Xingju ay tinawag siyang Kuya Xingju ng isang batang babae na tila mas matanda sa kanya. Napahiya tuloy siya. Hey, Xiaobai, nabawi mo na ba ang lahat ng iyong lakas? Tumingin muli si Xingju kay Xiaobai at nakangiting nagtanong. Palagay ko hindi. Ayon kay Elder Su, nasa level ako ng high-level combat emperor. Gayunpaman, makakabawi lang ako sa level na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa kapangyarihan ng Spirit Dissolving Water. Ngunit ngayon, pakiramdam ko ay nawala na ang kapangyarihang pumipigil sa akin. Kahit na patuloy akong magtanim ng mag-isa, naniniwala ako na hindi ako mahihirapang makalusot sa high-level combat emperor. Nakangiting sabi ni Xiaobai. Halata na siya ay lubos na nasisiyahan na maabot ang antas na ito. Little Sister Linier, naayos mo na ba ang problema ng iyong ina? Matapos marinig ang mga salita ni Xiaobai, ngumiti si Xingju ng may kasiyahan. Dahil ang pinakamalakas na tao sa kontinente ay isang mid-level combat emperor lamang, pambihira na para kay Xiaobai na maabot ang antas na ito. Pagkatapos, tumingin si Xingju sa sementeryo sa likod ni Su Linier. Tumanggo si Su Linier, bilgon. Bakit hindi mo ilipat ang libingan ng iyong ina sa Heavenly Spirit Clan? Nang makitang maayos ang pagkakaayos ng sementeryo, nagtanong si Xingju na may pagtataka. Ilang taon na rito si inay. At saka, napakaraming hindi kas-iya siyang alaala sa Heavenly Spirit Clan. Pakiramdam ko ay dito lang talaga makakapagpahinga si nanay. Higit pa rito. Kuya Xingju, nagpa siya akong lumipat dito pagkatapos ng kalamidad na ito upang samahan si nanay. Tiningnan ni Su Linier ang determinadong mukha ni Xingju. Mabuti. Pagdating ng panahon, si Kuya Xingju at ang Kuya Xiaohan mo ay madalas na dadalaw sa iyo. Sa pagtingin kay Su Linier, hindi siya pinigilan ni Xingju. Sa halip, ngumiti siya bilang pagsang-ayon. O tama, Kuya Xingju, sinabi mo na may gagawin ka sa Endless Sea Region. Para saan ba ito? Nang makitang sumang-ayon si Xingju, tuwang-tuwa si Su Linier, na parang isang malaking bato sa kanyang puso ang naalis. Nakangiting tanong niya kay Xingju. Mahabang kwento ito. Sister Linier, iniisip ko kung narinig mo na ba ang alamat ng Enchanted Island sa Endless Sea Region. Hindi sumagot si Xingju sa halip ay nagtanong. Enchanted Island. Siyempre, narinig ko na. Ang alamat ay mayroong mystical island na nakatago sa kailaliman ng Endless Sea Region. Ang islang iyon ay naglalaman ng walang katapusang kayamanan. Tumanggo si Su Linier bilang tugon. Bukod dito, nang banggitin niya ang Enchanted Island, kahit siya ay may mukha ng pagkahumaling. Ngunit pagkatapos, biglang may naisip si Su Linier at nagtatakang tumingin kay Xingju. Brother Xingju, baka ang ibig mong sabihin. Tama. Sister Linier, umiiral na ang Enchanted Island na iyon, at nakapasok na ako dito noon paman. Gayunpaman, hindi simple ang Enchanted Island na iyon. Naglalaman ito ng napakalakas na puwersang proteksyon. Kung ang isang tao ay walang ganap na lakas, hindi lamang siya makakakuha ng anumang kayamanan, ngunit doon din siya ililibing. Noon, may isang senior sa Enchanted Island na nagsabi sa akin na bumalik ako sa Enchanted Island pagkatapos kong tumayo sa tuktok ng kontinente. Ngayong parating na ang kalamidad, pakiramdam ko ay oras na para pumunta sa Enchanted Island.
Napuno ng umaasam ng ngiti ang mukha ni Xingju habang mariing sumagot. Haha, that's great. Nag-alala lang ako na baka walang masayang gawin. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, maging si Sulinir o Xiaobai, pareho silang nagulat. Gayunpaman, kumpara kay Sulin, si Xiaobai ay tila mas umaasa at nasa sabik. Pagkatapos noon, halos sinabi ni Xingju kina Sulinir at Xiaobai ang tungkol sa Enchanted Island. Matapos maunawaan ang lahat, ginamit ni Xiaobai ang kanyang malakas na lakas para mag-set up ng napakalakas na defensive formation sa harap ng libingan ng ina ni Sulin. Ngayong malapit nang dumating ang kalamidad, ang buong Martial Heaven Continent ay maaaring bumulusok sa isang madugong bagyo. Hanggat mayroon silang napakalakas na defensive formation, hindi nila kailangang mag-alala na madamay ang mga labi ng ina ni Sulinir. Matapos makumpleto ang defensive formation, umalis silang tatlo sa isla at pumasok sa walang hangganang dagat. Ang hinahanap nila ay ang islang nakatago sa loob ng dagat. Ang walang hangganang dagat ay nahahati sa panloob na dagat at panlabas na dagat. Ngunit sa paghahambing, hindi alintana kung ito ay ang malalaking alon o ang mabangis na mga hayop, ang panloob na dagat ay mas malakas kaysa sa panlabas na dagat. Sa makatuwid, ang panloob na dagat ay mas mapanganib. Ngunit hindi alintana kung ito ay ang panloob na dagat o ang panlabas na dagat, nakikita nila ang malalaking bangka na dahan-daang naglalayag. Sila ay mga barkong pangkalakal na ginagamit upang maghatid ng mga pasahero. Sa sailboat, bukod pa sa mga tripulante na namamahala sa taimen at nanunood sa hangin, mayroon ding ilang pasahero sa bangka. Napakaganda ng panahon, at talagang isang kaaya-ayang bagay na tumayo sa malaking bangkang ito na hindi pinansin ng malalaking alon at humanga sa malawak na karagatan sa kanilang harapan. Buzz! Boom! Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, ang dating kalmadong kalangitan ay agad na naging magulo. Hindi lamang tumaas ang malalaking alon sa langit, maging ang langit ay nagdilim na. Ang maliwanag at magandang araw kanina ay naging gabi na naging sanhi ng pagkabalisa. Ang mga itim na ulap ay gamulong sa kalangitan at kumikidlat. Sa itaas ng dagat, tumaas ang mga uno sa lahat ng direksyon at ang malalaking alon ay pumailan lang sa kalangitan. Ang biglaang pagbabago ay naging sanhi ng pagkawala ng kulay ng lahat sa malaking bangka. Kitang-kita sa mga mukha nila ang gulat sa kanilang mga puso. Nagbago na ang panahon. Dali, pumasok ka sa cabin. Sa kritikal na sandaling ito, biglang sumigaw ang isa sa mga tripulante. Sa ilalim ng kanyang tawag, ang lahat ay nagsimulang sumugod sa cabin sa takot. Tingnan mo, parang may tao sa langit. Ngunit sa sandaling ito, itinuro ng isang pasahero ang umaalon na itim na ulap at sumigaw. Puno ng pagtataka ang mukha niya. Gago ka ba? Ang mga thundercloud na ito ay hindi maaaring maliitin. Kahit isang working expert ay hindi maglalakas loob na gumala sa paligid nila. Saan sila nanggaling? Ano pa, sa sobrang layo, kahit may tao, paano mo sila makikita? Gayunpaman, walang naniwala sa mga salita ng pasaherong ito. Sa halip, ang mga ito ay umatungal sa kanya na tila siya ay isang tulala. Pagkatapos noon, tumalikod na sila at nagmamadaling pumasok sa cabin. Anong nangyayari? Ngayon lang ako nakakita ng tatlong figure. Baka naman niloloko ako ng mata ko. Maingat na nakatitig sa ulap kung saan nakikita niya ang mga figure, walang magawa ang lalaki na napakamot sa kanyang ulo. Matapos magpakawala ng malalim na buntong hininga, tumalikod siya at nagmamadaling pumasok sa cabin kasama ang iba. Hindi ko ine-expect na makikita niya tayo. Mukhang may skills siya. Matapos makapasok ang pasahero sa cabin, lumitaw ang tatlong tao mula sa cloud layer kung saan niya nakita ang mga figure dati. Sila ay sina Xingju, Sulinir, at Xiaobai. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 414, bumalik sa Boundless Sea Region. Xiaobai, siya ay may lakas ng isang martial god. Bilang karagdagan sa katotohanan na pinigilan mo ang mga ulap sa isang lawak, normal na nakikita niya tayo. Nang makita ang nagulat na mukha ni Xiaobai, walang magawang umiling si Xingju at nagpaliwanag. Kaya ganyan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang naliwanagan si Xiaobai. Bagamat isa na itong mid-level combat emperor, malayo ang karanasan nito sa pakikipaglaban kay Xingju. Sige, tigilan mo ang pagloloko mo. Matatakot mo sila. Sinabi ni Xingju kay Xiaobai. Napag-alaman na ang biglaang pagbabago ng panahon na ito ay gawa lamang ni Xiaobai. Tila gustong makita ni Xiaobai na nagpapanik ang lahat. Gayunpaman, nang makita ni Xingju ang mga tao sa barko, hindi siya nakaramdam ng kasiyahan. Sa ngayon, talagang makokontrol nila ang mga pagbabago sa panahon hanggang sa punto kung saan maaari silang magpatawag ng hangin at ulan. Kung gusto nilang patayin ang mga taong nasa ibaba, ito ay kasing dali ng pagpatay ng grupo ng mga langgam. Sa isang pag-iisip lamang, maaari na nilang lipulin sila. Iyon ay dahil sa ngayon, sila ang mga Diyos sa puso ng lahat, ang pinakamakapangyarihang eksperto sa kontinenteng ito. Gayunpaman, sa pagtingin sa mga tao sa malaking barko, hindi naiwasang maalala ni Xingju ang eksena noong tinulungan niya si Uncle Pan na mabawi ang kanyang lakas. Sa oras na iyon, siya ay tulad ng mga tao sa barko, isang mababang buhay. Sige. Nang makitang hiniling ni Xingju sa kanya na huminto, kahit na medyo ayaw ni Xiaobai, hindi siya tumanggi at masunurin siyang tumango. Pagkatapos noon, marahang iwinagayway niya ang kanyang manggas at nagsimulang maglaho ang maitim na ulap.
Sa sandaling ito, muling bumalik sa dating katahimikan at katahimikan ng dagat na parang pagdating ng araw ng katapusan. Brother Xingju, ilang araw na tayong naghahanap sa walang hangganang dagat na ito, ngunit hindi pa rin natin natatagpuan ang undersea hurricane. Bakit hindi tayo pumunta sa ilalim ng dagat at direktang hukayin ng Immortal Island? Tumingin si Xiaobai sa dagat sa ibaba at naiinip na sinabi. Dahil si Xingju at ang dalawa pa ay gumagala sa ibabaw ng walang hangganang dagat sa loob ng halos kalahating buwan. Sinusubukan nilang hanapin ang undersea hurricane na maaaring maghatid sa kanila sa Immortal Island, ngunit hindi pa rin nila ito mahanap pagkatapos ng ilang araw. Buntong hininga, iyon na lang ang magagawa natin. Gayunpaman, dapat tayong mag-ingat pagdating sa ilalim ng dagat. Huwag maging pabaya. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaobai, bumuntong hininga muna si Xingju, pagkatapos ay maingat na nagpaalala. Sa katunayan, paanong hindi alam ni Xingju kung gaano kababa ang tsansa na makatagpo ng unod sa ilalim ng dagat. Gayunpaman, narinig ni Xingju na ang ninuno ng Yu family ay pumasok sa Immortal Island at kalaunan ay itinulak ang Yu family sa tuktok. Ito ay tiyak na dahil siya ay nagtamo ng matinding pinsala noong siya ay bumalik sa Boundless Sea Realm sa paghahanap sa Immortal Island na siya ay namatay hindi nagtagal pagkatapos bumalik sa Toiring Heaven Realm. Kung hindi dahil sa katotohanang bigla siyang namatay dahil sa isang sakit at walang oras para magpaliwanag ng sobra, hindi sana nahulog ang Yu family sa kailaliman ng Toiring Heaven Realm at itinatag ang alyansa. Sa makatuwid, nahulaan ni Xingju na ang tunay na panganib ay nasa kailaliman ng Boundless Sea Region. Pero sa ngayon, parang nakapasok lang siya. Hehe, huwag kang mag-alala. Mid-level combat emperor ako. Hindi ako naniniwala na ang mga sea beast na ito ay makakasakit sa akin. Swish. Gayunpaman, tila hindi isinasapuso ni Xiaobai ang mga salita ni Xingju. Sa isang paglukso, ito ay naging isang sinag ng liwanag at dumiretso sa malalim na dagat. Dahil sa espesyal na relasyon sa pagitan nila, sinundan ni Su Linier si Xiaobai sa malalim na dagat. Gayunpaman, naglagay na si Xiaobai ng napakalakas na defensive barrier sa paligid ng katawan ni Su Linier. Makikita na kahit na walang pakialam si Xiaobai sa sarili nitong kaligtasan, binibigyang halaga pa rin ito ang amo nito. Sigh. Nang makitang naiinip na si Xiaobai, walang magawang umiling si Xingju. Sa isang paglukso, siya ay naging isang sinag ng liwanag at bumulusok sa Boundless Sea Region, hinahabol silang dalawa. Walang nakakaalam kung gaano kalalim ang Boundless Sea Region. Halos walang sinumang nakipagsapalaran sa kailaliman ng Boundless Sea Region ang nakabalik na buhay. Ayon sa alamat, mayroong mga nakakatakot na hayop sa dagat na nakatago sa kailaliman ng Boundless Sea Region. Kahit na ang mga combat emperors ay hindi katugma para sa kanila. Isinasantabi ang mga nakakatakot na pag-iral na nakatago sa kailaliman ng dagat, ang pressure lang ng tubig ay sapat na para durugan kaagad ang isang combat monarch. Kaya naman, walang nang ahas na pumasok sa kailaliman ng Boundless Sea Region. Bloop, bloop, bloop. Ang mga puting bula ay patuloy na tumaas. Sa napakalalim na kailaliman ng dagat, dahan-daang lumalangoy ang mga pares ng malalaki at mabangis na mata. Sila ang maalamat na higanteng mga hayop sa dagat sa kailaliman ng Boundless Sea Region. Bagaman ito ay isang alamat lamang, hindi ito isang pagmamalabas. Iyon ay dahil ang bawat isa sa mga hayop sa dagat dito ay may lakas ng isang combat emperor. Kung hindi dahil sa isang espesyal na dahilan na hindi sila makapunta sa ibabaw ng dagat, sapat na ang kanilang lakas upang dominahin ang buong rehiyon ng walang hangganan na dagat. Gayunpaman, kahit na ang makapangyarihang mga sea beast na ito ay hindi nakalangoy ng mabilis sa kailaliman ng Boundless Sea Region. Una, ang presyon ng tubig ay masyadong malakas. Pangalawa, sobrang dilim dito. Maging ang kanilang paningin ay hindi masyadong makakita. Swish, swish, swish. Gayunpaman, kumpara sa kanila, tatlong figure ang tumatawid sa kailaliman ng dagat sa napakabilis na bilis. Hindi lamang nila maaaring balewalain ang presyon ng tubig, ngunit malinaw din nilang matukoy ang kanilang direksyon. Natural, ang tatlong taong ito ay si Xingju at ang dalawa pa. Brother Xingju, nasa pinakamalalim na bahagi na tayo ng Boundless Sea Region. Sigurado ka bang mararamdaman mo ang lokasyon ng isla? Si Xiaobai, na nasa unahan, ay hindi maiwasang lumingon at magpadala ng mensahe kay Xingju. Bagaman hindi ko maramdaman ang eksaktong lokasyon ng isla, ang daloy ng tubig sa kailaliman ng dagat ay kakaiba. Mula sa daloy ng tubig, nararamdaman ko na ito ay kinokontrol ng isang malakas na magnetic field. Naniniwala ako na ang lokasyon ng magnetic field kung nasaan ang isla. Mabagal na sabi ni Xingju. Magaling. Tapos gagawa muna ako ng pagkilos. Swoosh. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Xiaobai ay tila abnormal na nasa sabik. Ang kanyang maselang katawan ay tumalon at ang kanyang bilis ay talagang ilang beses na mas mabilis kaysa dati. Nagmamadali siyang pumunta sa lugar na sinabi ni Xingju. Parang bata lang ang ugali ng babaeng ito. Ibang-iba sa itsura niya. Swoosh. Sa pagtingin sa kasalukuyang Xiaobai, si Xingju ay nagpakawala ng mapait na tawa. Pagkatapos, sa isang bahagyang pag-iisip, ang mga bagzo ng puting hangin ay lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa sandaling ito, ang bilis ni Xingju ay talagang hindi mas mababa sa bilis ni Xiaobai.
Bagamat malawak ang rehiyon ng walang hangganan na dagat, sa sobrang bilis ni na Xingju at Xiaobai, sa wakas ay nakarating sila sa lokasyon na tinansya ni Xingju pagkatapos ng ilang araw. At sa sandaling ito, sa harap ni Xingju at ng dalawa pa, hindi na ito ang mapayapang mundo sa ilalim ng dagat. Dahil sa eksenang ito, maging si Xingju at ang dalawa pa ay nagulat. Huhuhuhu. Boom, boom. Sa sandaling ito, malayo kay Xingju at sa dalawa pa, mayroong hindi mabilang na maputlang-puting mga bagyo sa ilalim ng dagat na nag-uugnay sa isa't isa. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa 10,000 libo ng mga bagyong ito sa ilalim ng dagat. Bukod dito, bawat isa sa mga bagyong ito ay naglalaman ng kapangyarihan na kahit si Xingju ay kailangang harapin ng may pag-iingat. Bagamat may ilang puwang sa mga bagyong ito, ang mga bagyong ito ay parang mga higanteng ahas na patuloy na lumalangoy ng magkasama. Habang nagbabago ang kanilang mga posisyon, ang tinatawag na gaps ay patuloy ding nagbabago. Bukod dito, dahil sa espesyal na paghihigpit ng kapangyarihan sa malalim na dagat, hindi mabuksan ni na Xingju at Xiaobai ang space-time tunnel. Kung hindi, hindi na sana sila lumangoy sa malalim na dagat patungo sa lugar na ito. Sa makatuwid, ang mga bagyong ito ay tila naging hadlang para kay Xingju at sa dalawa pa. Brother Xingju, mukhang nasa loob ang Enchanted Island. Pumasok na tayo dali. Bagamat nakaramdam din ng labis na pagkagulat si Xiaobai habang tinitingnan niya ang defensive net na nabuo ng bagyo sa ilalim ng dagat, masasabi kung gaano siya kabalisa sa sandaling ito mula sa kanyang kaakit-akit na mukha. Xiaobai, ang mga bagyong ito ay hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, ang aking soul power ay maaaring makilala ang direksyon na kanilang nilalangoyan. Sa makatuwid, dapat kang sumunod sa aking likuran at huwag umalis. Nang makitang sabik na pumasok si Xiaobai, maingat na paalala ni Xingju. Sok, itong level of defensive net na ito ay hindi ako mapipigilan. Brother Xingju, sundan mo na lang ako. Napangiti ng kaakit-akit si Xiaobai sa paalala ni Xingju. Tiger Spirit, lumabas ka, Buzz. Pagkatapos, sa isang pag-iisip, ang puting-puting damit sa kanyang katawan ay nagsimulang maglabas ng puting liwanag. Ang puting liwanag ay kumislap sa madilim na ilalim ng dagat na parang isang maliwanag na araw, maliwanag na nagbibigay liwanag sa ilalim ng dagat. Kasabay ng pagkislap ng liwanag, lumitaw din ang isang malakas na aura. Pagkatapos, isang batang babae na kamukhang kamukha ni Xiaobai ang lumitaw sa harap ni Xiaobai. Gayunpaman, kumpara kay Xiaobai, ang kanyang katawan ay bahagyang ilusyon, na parang ito ay translucent. Ito ba ang artifact spirit ng natal spiritual weapon ni Xiaobai? Sa pagtingin sa batang babae na biglang lumitaw sa kanyang harapan, halos makumpirma ni Xingju na siya dapat ang artifact spirit ng natal spiritual weapon ni Xiaobai. Gayunpaman, ang ikinagulat ni Xingju ay ang pressure na ipinalabas niya ay talagang bahagyang mas malakas kaysa kay Xiaobai. Tiger Spirit, iiwan ko sa iyo si Kuya Xingju at Master. Matapos lumitaw ang artifact spirit, sinabi ni Xiaobai na may mapang utos na tono. Master, huwag kang mag-alala. Sa akin dito, ang isang bagyo ay walang dapat ikatakot. Buzz. Lagok, lagok, lagok. Nang makita ito, magalang na yumuko ang artifact spirit at tumugon. Pagkatapos noon, iwinagayway niya ang kanyang manggas at 3 snow white bubble ang lumitaw sa kanyang palad. Unti-unting lumawak ang 3 bula. Sa huli, lumawak talaga sila mula sa laki ng 2 kuko hanggang sa isang higanteng bula na maaaring maglaman ng Xingju, Sulinir, at Xiaobai. Sa sandaling ito, nababalot na silang 3 sa loob. Umatras tayo. Matapos mabalat silang 3, sumigaw ang artifact spirit at ang 3 bula ay nagsimulang lumiit ng mabilis. Gayunpaman, ang pinakanakakagulat na bagay ay na pagkatapos na lumiit ang mga bula, maging ang mga katawan ni Xingju at ng iba pang dalawa ay naging mas maliit. Sa huli, si Xingju at ang dalawa pang katawan ay talagang kasing laki ng langgam. Pagkatapos, ang mga bula na kinaroroonan nilang 3 ay isinama sa katawan ng artifact spirit. Napakalakas ng puwersa. Sa sandaling ito, ang labis na ikinagulat ni Xingju ay hindi ang mahimalang kakayahan ng mga bula na paliitin ang kanilang mga katawan, at hindi rin ang katotohanang malinaw niyang nakikita ang labas ng mundo. Sa halip, nabigla siya sa makapangyarihang defensive power na nakapaligid sa kanila. Ang ganitong uri ng defensive power ay isang bagay na hindi pa nakikita ni Xingju. Napakalakas nito para mabigla siya. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 415, Deep into the Sea. Kehe, Kuya Xingju, ang aking natal spirit weapon ay isang mid-grade spirit weapon. Sa palagay ko ay wala pang spirit weapon sa kontinente na may mas malakas na depensa kaysa rito. Nang makita ang nagulat na ekspresyon ni Xingju, inilabas ni Xiaobai ang kanyang dila at nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon. Ito ay totoong mid-level spirit weapon. Kaya ganyan. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaobai, natauhan si Xingju at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Ang mababang uri ng mga sandata ng espiritu ay napakabihirang, mas bihira pa kaysa sa bilang ng mga combat emperor sa kontinente. Ito ay dahil hindi lahat ng combat emperor ay may espiritong sandata upang protektahan ang kanilang sarili. Tulad ng para sa mid-level spirit weapons, sila ay maalamat na pag-iral sa kontinente. Sinabi na bukod sa Soul Devouring Blade ng Soul Devouring Race, ang misteryosong taong iyon lamang ang mayroong mid-grade spirit weapon.
Paanong hindi magtataka si Xingju kapag nalaman niyang ang natal spirit weapon ni Xiaobai ay talagang isang mid-grade spirit weapon? Master, pupunta ako. Swish. Matapos mapanatili si Xingju at ang iba pa sa katawan nito, ang weapon spirit ay bahagyang yumuko at naging isang sinag ng liwanag na pumutok patungo sa defensive net na hinabi ng mga bagyo. Napakabilis nito na nagdulot pa ng mga alon sa tubig. Huhuhuhu. Ang bilis ng weapon spirit ni Xiaobai ay napakabilis. Sa isang iglap lang ay nakapasok na ito sa defensive net. Sa sandaling ito, napapaligiran ito ng makapal na maputlang puting bagyo. Habang umiikot ang mga bagyo, lumikha sila ng malakas na puwersa ng pagsipsip na kahit ang mga combat emperors ay hindi makalaban. Kung ang isang combat emperor ang nasa gitna nito, siya ay agad na sisipsipin sa bagyo at ang kanyang katawan ay madudurog. Gayunpaman, ang ganitong uri ng puwersa ng pagsipsip ay walang epekto sa weapon spirit. Madali itong lumangoy sa panlaban na lambat na hinabi ng mga bagyo na parang wala lang. Ang isang mid-level spirit weapon ay talagang makapangyarihan. Sa loob ng weapon spirit, hindi napigilan ni Xingju na mapasigaw sa paghanga nang makita niya ang mga unos na dumaan sa kanya. Napagtanto niya na hindi lamang napakabilis ng weapon spirit ni Xiaobai, na-control din ito ang trajectory ng mga bagyo nang may mahusay na katumpakan. Kahit na si Xiaobai ang nangunguna, ang ruta na pinili nito ay malamang na pareho. Mula dito, makikita na ang lakas ng weapon spirit ay napakalakas. Naramdaman pa ni Xingju na ang lakas ng weapon spirit ay maaaring may rank bilang isa sa pinakamataas sa kontinente. Buzz. Nako, ito ay. Gayunpaman, habang pinupuri ni Xingju ang lakas ng artifact spirit, nagsimulang magbago ang mga bagyong nauna sa kanya. Talagang nagsasama sila sa isa't isa. Nagsanib ang ilang bagyo sa iisang bagyo. Hindi lamang tumaas ng ilang beses ang laki ng bagyo, maging ang lakas nito ay tumaas ng ilang beses. Higit pa rito, ang pagsasanib ay patuloy pa rin. Gusto mo bang pigilan ako dito? Swoosh. Sa pagtingin sa mga pagbabagong nasa harapan niya, kahit ang artifact spirit ay hindi napigil ang kumunot ang kanyang mga kilay. Gayunpaman, walang bakas ng pag-amin niya ng pagkatalo sa kanyang mukha. Sa halip, sumengot siya ng malamig at pinabilis ang kanyang bilis. Para siyang kidlat sa ulap o bulalakaw sa mabituing kalangitan habang patuloy siyang sumusulong. Buzz. Napakalakas na puwersa. Gayunpaman, nang pumasok ang artifact spirit sa tornado defense net, ang ekspresyon ni Xingju ay nagbago ng husto. Laking gulat niya nang makitang ang kanyang katawan ay nagtitiis ng hindi mapaglabanan na presyon. Dahil sa pressure na ito, nahihirapan siyang huminga, at ito ay lubhang kakaiba. Talagang sinisira nito ang kanyang katawan. Anong nangyayari? Bakit ako nakakaramdam ng matinding pressure kahit nasa weapon spirit ako? Kahit na si Xingju ay nagtitiis ng napakalaking pressure, walang pagbabago sa weapon spirit. Sa halip, patuloy itong sumugod. Naramdaman ng bigla ang pagbabago, mabilis na tiningnan ni Xingju si Sulinir. Dahil ang lakas ni Sulin ang pinakamahina dito. Dahil kahit na siya ay nakakaramdam ng ganoong kalakas na pressure, kung gayon ang Sulinir ay malamang na mas malala pa ang pakiramdam. Ito. Baka ako lang ang nakakaramdam ng ganitong pressure. Gayunpaman, nang tingnan ni Xingju sina Sulinir at Xiaobai, nagulat siya nang makitang maayos silang dalawa. Ang kanilang mga mata ay same time na nakatingin sa harap, na nagmamasid sa kasalukuyang mga pagbabago. Tila si Xingju lang ang nakakaranas ng kakaibang pressure na ito. Ang pagbabagong ito ay natural na nagpagulo kay Xingju. Kaya, ito ay ang kaluluwa. Talagang pinupuntirya nito ang enerhiya ng kaluluwa. Bakit may enerhiya ng kaluluwa dito? Bakit hindi ko ito naramdaman noon? Pagkatapos, mabilis na ibinaon ni Xingju ang kanyang kamalayan sa kanyang katawan upang obserbahan kung saan nanggagaling ang pressure. Laking gulat niya nang makitang ang pressure ay nagmula sa kaluluwa. Ang kakaibang pressure ay umaatake sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa. Ang presyon ay talagang isang hindi nakikitang enerhiya ng kaluluwa na tila gustong lumunin ang kanyang kaluluwa. Dahil ba malakas ang soul energy ko kaya gusto nitong lumunin ang kaluluwa ko? Ngunit saan nanggaling ang soul energy na ito? Parang walang master. Isa lang itong kaluluwang nakatago sa porma sayon na ito. Naramdaman ng mga pagbabago sa kanyang katawan, ang isip ni Xingju ay napuno ng mga katanungan. Dahil ang enerhiya ng kaluluwa ay dapat na naninirahan sa katawan ng isang tao. Sa madaling salita, ang kaluluwa ang pinagmulan ng buhay ng isang tao. Kahit na ang pisikal na katawan ay nawasak, hanggat ang kaluluwa ay hindi nawasak, ito ay maaaring magpatuloy sa pag-iral sa anyo ng isang kaluluwa hanggang sa ang kaluluwa ay ganap na mawala. Gayunpaman, ang enerhiya ng kaluluwa na pumasok sa kanyang katawan nang hindi niya napapansin ay tila walang master. At saka, wala itong aura ng tao. Maaaring ang enerhiya ng kaluluwa na ito ay ang mga atom na bumubuo sa kaluluwa, ang enerhiya ng kaluluwa na nagmumula sa langit at lupa. Ngunit pagkatapos, biglang natauhan si Xingju. Palaging may mga bagay na hindi maipaliwanag sa langit at lupa. Halimbawa, ang kaluluwa ay isang produkto ng paglikha ng kalikasan pagkatapos ng akumulasyon ng oras. Gayunpaman, ang lahat ay may sanhi at epekto. Dahil ang langit at lupa ay maaaring gumawa ng kaluluwa, dapat na mayroong kapangyarihan na makapagpapaikli sa kaluluwa. Ang bagay na umaatake kay Xingju ay malamang na ang tinatawag na kapangyarihan.
Ang enerhiya ng kaluluwa ay tumaas sa bilang at tila walang katapusan. Habang umaatake ito, tumaas din ang pressure na kailangang tiisin ni Xingju. Gayunpaman, nang pag-isipan ni Xingju ang lahat, hindi lamang siya nakaramdam ng bakas ng takot, ngunit ang kanyang puso ay napuno ng kagalakan at pananabik. Gusto mo bang lumunin ang lakas ng kaluluwa ko? Mali yata ang napili mong kalaban. Soul Devouring Art. Biglang, sa isang pag-iisip mula kay Xingju, ang enerhiya ng kaluluwa na nakatago sa pinagmulan ng kanyang kaluluwa ay lumabas. Bukod dito, sinimulan nitong salakayin ang mga sumasalakay na kaluluwa sa isang marahas na paraan. Bukod dito, ang enerhiya ng kaluluwa ni Xingju ay parang isang gutom na tigre, galit na nilalamon ang sumasalakay na enerhiya ng kaluluwa. Buzz. Sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Xingju ay kalmado gaya ng isang sinaunang balon. Siya ay hindi normal na kalmado, ngunit sa katotohanan, ang kanyang katawan ay sumasailalim sa mga pagbabago sa lupa. Para bang nararamdaman ang mga pagbabago sa soul energy ni Xingju, ang soul energy na patuloy na lumulusob sa katawan ni Xingju ay hindi lamang tumigil sa pagsalakay, ngunit nais ding tumakas mula sa katawan ni Xingju. Gayunpaman, natural na hindi hahayaan ni Xingju na magtagumpay sila. Sa isang maikling sandali, nilamon na ni Xingju at napino ang mga kaluluwang iyon. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Xingju ay sumasailalim sa mga pagbabagong nakakasira ng lupa. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang bumukas ang mahigpit na nakapikit na mga mata ni Xingju. Gayunpaman, sa sandaling ito, tila mas matalas ang tingin ni Xingju, at ang kanyang aura ay naging mas siksik. Dahil si Xingju ay nakagawa lang ng isang tagumpay, si Xingju ay naabot na ang antas ng isang mid-level combat emperor. Noon, nang siya ay nakulong sa reincarnation space ng misteryosong lalaki, umasa si Xingju sa paglamon sa espiritual na perlas ng pulang dugong halimaw upang makapasok sa mid-level combat emperor. Matapos pinuhin ang napakagandang enerhiya ng kaluluwa, nalampasan ni Xingju ang bottleneck at matagumpay na naabot ang antas ng isang mid-level combat emperor. Talagang hindi simple ang lugar na ito. Kaya lang, napakahirap matuklasan ng mga soul energies na iyon. Kung hindi, hehe. Matapos maramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan, dinilaan ni Xingju ang kanyang mga labi na para bang hindi siya sapat. Ang mga kaluluwang enerhiya na ito na nakatago sa langit at lupa ay mahirap matuklasan. Kung hindi dahil sa kanilang paglusob sa katawan ni Xingju, kahit si Xingju ay hindi sila mararamdaman. Kung hindi, hindi na kailangan ni Xingju na ay absorb ang combat chi para linangin. Maaari niyang kainin ang mga enerhiyang ito ng kaluluwa upang mabilis na madagdagan ang kanyang lakas. Kuya Xingju, yun ba ang Immortal Island? Nang si Xingju ay lihim na natuwa sa kanyang hindi inaasahang tagumpay, si Xiaobai, na nasa tabi niya, ay biglang tumuro sa harapan at sumigaw ng tuwang-tuwa. Pagtingin, ang ekspresyon ni Xingju ay agad na nanigas. Sa sandaling ito, kusang bumilis ang tibok ng kanyang puso at agad na nag-apoy at kumukulo ang dugo sa kanyang katawan. Oo, yun ang Immortal Island. Ito ay dahil ang isang malaking isla ay talagang lumitaw sa kanilang harapan. Sa halip na tawagin itong isla, mas mabuting tawagin itong ibang mundo, dahil nakikita nila ang isang malawak na bughaw na kalangitan, malinis na puting ulap, isang makinang na araw, at isang malawak na lupain. Ito ba ang tunay na anyo ng Immortal Island? Gaano ba talaga ito kalaki? Sa sandaling ito, matagumpay na nalampasan ng artifact spirit ni Xiaobai ang defensive net na nabuo ng bagyo at patuloy na lumalapit sa Immortal Island. Gayunpaman, habang papalapit sila, mas nabigla si Xingju at ang iba pa nang matuklasan kung gaano kalaki ang isla ng Immortal. Noong unang pumasok si Xingju sa Immortal Island, siya ay masyadong mahina at ang kanyang enerhiya ng kaluluwa ay mahina rin, kaya hindi niya matansya ang laki ng Immortal Island. Sa ngayon, kahit si Xingju ay hindi matansya ang tunay na laki ng Immortal Island. Gayunpaman, sigurado siyang mas malaki ito kaysa sa living space ng Heavenly Spirits Clan. Gayunpaman, ang higit na ikinagulat ni Xingju at ng iba pa ay habang papalapit sila, nagiging malabo ang hitsura ng isla ng Immortal. Sa huli, hindi na nila makita ang loob ng Immortal Island. Ang tanging nakikita nila ay isang magulong harang. Ang hadlang na ito ay ganap na naiiba sa mga hadlang na nakita ni Xingju noong nakaraan. Noong nakaraan, karamihan sa mga hadlang ay may pare-parehong kulay, ngunit ang hadlang na ito ay tila isang pagsasanib ng ilang mga hadlang. Sa halip na tawagin itong hadlang, mas angkop na tawagin itong pisikal na hadlang. Sa madaling salita, naglalaman ito ng walang katulad na kapangyarihan. Kung ang depensa ng mid-grade spiritual artifact ni Xiaobai ay napakalakas na, kung gayon ang hadlang na nagpoprotekta sa Immortal Island ay mas malakas. Kung gaano ito kalakas, ito ay hindi bababa sa 1,000 beses na mas malakas kaysa sa mid-grade na espiritual na artifact. Guro, napakalakas ng harang na ito. Kahit pagsamahin natin ang ating mga kapangyarihan, hindi natin ito malalagpasan. Sa pagtingin sa hadlang sa kanyang harapan, ang dating kumpiyansa na artifact spirit ay talagang naging malungkot sa sandaling ito. Sa harap ng ganap na kapangyarihan, kahit siya ay hindi makapagtaas ng bahid ng kumpiyansa. Ito. Matapos marinig ang mga salita ng artifact spirit, ang mga ekspresyon ni Xiaobai at Su Linier ay agad na naging madilim. Napuno sila ng ayaw at pagkabigo, pati na rin ang bakas ng pag-aalala. Pagkatapos, tumingin silang dalawa kay Xingju.
Xiaobai, ipaubaya mo sa akin ang harang na ito. Gayunpaman, ang ikinagulat nilang dalawa ay hindi lamang si Xingju ang hindi nabigo, ngunit mayroon ding talagang hindi maitagong pananabik sa kanyang mukha. Sa sandaling ito, may hawak siyang kakaibang token sa kanyang kamay. May ilang kakaibang ilaw na umiikot sa token. Ito ang kayamanan ng Soul Eater Clan, ang Soul Eater token na maaaring makalusot sa lahat ng hadlang.